Thank you, Direk. Angela, congratulations ngayon pa lang, especially ikaw ang lead in this movie, a lead star. Alam mo, ang isa sa wish ko para sa iyo, sana magpanood ka rin ng marami sa big screen someday. Kasi magaling kang artista. Not for anything, no? Not because alaga kita, pero nakita ko yung pag-grow mo as an actress. Second time collaboration na, may masasabi talaga ako sa kanila. Second time namin mag-collaborate, first time was XD2. And sobrang iba na yung atake ni Angela dito. So, I'm really happy na nagkapanan niya as Nora. Reaction, Angela. I'm tongue-tied. Super hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Sobrang, thankful ako na may mga tao dyan, especially yung nanay and sila Direk Ayan, the team Kabet, na appreciate nila yung acting ko kahit na, yun nga, I'm doing sexy films. They appreciate it at nakikita nila yung mga opportunities ko. Sinasabi po nila yan, sila Uni, sila Direk ni, Neil, Papa Neil po, yung acting coach namin, na makikita niya din po sa film. And lahat po, nagpapasalamat po ako sa inyo. Thank you so much. Congratulations. We hear more from Jessa, at saka of course si O'Neil, being a stage actor, tapos nag-crossover ka na dito sa ganitong klaseng pelikula. I mean, how was it like working with the rest of the cast? It's been exhilarating personally for me. Iba kasi yung energy ng binibigay sa entablado as compared to film. Ako as an ordinary person, OA talaga ako no? So I just had to really tone down. Pero buti na lang si director, OA din, so hindi ako nahirapan. You know? No, but maganda siyang experience kasi ako bilang mas nakatatandang actor, ang dami kong napaghuhutang experience from my theater days, no? And then meron pala mga bagay doon na kailangan ko palang talaga, kaya ko siya pinagdaanan and I got to use it here on the film. And I'm very, very excited for you guys, you know, if you get to do your play. Oh my gosh, you'll really, really enjoy it at lalago kayong actor on film talaga. So very, very blessed to be part of this. And then si Direk Lau, sus ko, I enjoy working with him because he's been a great friend. Naging director ko nga siya sa Virgin Love Fest, but since then, you know, we've become like brothers. So every time we're on the set, hindi siya yung para... In old theater kasi yung parang talagang masisigawan ka no? Masisigawan. Dito talagang pakiramdaman, may respeto dun sa kung ano yung kinecreate ng artista. So it was very, very collaborative rather than, ikaw, dito ka. So ang sarap, very organic. So kung ano yung mga minimorize ko dun sa script, pagdating sa shooting na, no, but you know what, ang ganda kasi lalong gumaganda yung pagkakasulat kasi a bit of Angela's there, a bit of Jessa's there, a bit of me is in there, not just as the character but ourselves, no? Kaya very, very naging personal yung film na ito. So, yun lang po. Thank you. Si Jessa naman. Okay po. Masaya po talaga silang kasama and puro masaya kasi masaya po talaga. Yung experience po talagang yung sinabi po ni Papa Hamid na lahat po talaga nagtutulungan po talaga para matapos po talaga yung film. Kasi po marami din pong nababago, yun po talagang may po talaga kami tawag doon. May pakialam po kami sa bawat isa po na kailangan gawin namin best namin dito sa pag-arte na to, na kailangan hindi na sila mahirapan. Kaya po sobrang saya ng experience
Then marami din po kaming food, yun. Kahit po sabihin natin puyat-puyat po kami is busog naman po kami sa mga pagkain. At Starbucks po, yan. Yun po. Thank you po sa lahat ng mga nakasama ko rin po talaga. Sobrang Ayun, nadagdag ko lang, hindi po kami umaabot ng madaling araw. Hanggang 12 midnight lang po kami. At siguro, pagod lang talaga dahil sa play po, sa entablado, lahat ng shoot, kaya yun. And pinabawi naman sa food. Thank you po kay Miss Prisma. Direct, lastly, direct, hindi ba mahirap kasi like, Quiapo supposed to be a setting, tapos but this is actually a film. Kasi like yung sinabi kayo O'Neil, pag stage kasi may pagka-OA. Diba? So, paano mo na-combine yung teatro at saka film? Well, first, alam ko naman na hindi naman the theater person yung mga actors nato. It's a challenge sa kanila dahil iba talaga kapag sa teatro. Even the blocking and memorization. So what we did, nag-rehearse talaga kami. So, I think we had 4 days na including workshop. Tapos, nagano kami, basically, nag-rehearse talaga kami. Kasi dahil 20 sequences lang naman yung play. And, pinalagaan talaga paano yung behavior ng mga actors regarding paano ang movement sa stage. And very casual na lang talaga sa part ng off-stage. Dahil method acting yung ang approach sa stage, mas more just being you sa off-screen or off-stage. So, ayun. So, I think me as a stage director din and film director, alam ko rin naman, well, hindi ko sinasabi na tama yung alam ko. I mean, ito lang yung gusto ko. Ito lang yung what I know. Kung anong klaseng stage acting yung gusto ko. Even sa film na. So, ayun. So, na-marry naman eventually kung paano yung demeanor and behavior ng mga actors na. Thank you, Direk, and of course, good luck to everyone. Thank you, and congratulations, Angela. Thank you very much for your questions. That was Miss Astro Moy of TikTok Liam and Inside Showbiz. Up next, we have Jojo Panalingan of Rider PH. Thanks, Jane. Ang question ko kay Direk now, Direk, karamihan naman talaga ng movie sa Viva Max ay may touch of erotica. And we all know na... Meron ba? And we all know na you have won so many awards. So paano nyo iniwan ang signature nyo dito sa kabel, especially dun sa intimate scenes? Or was that even necessary to do? Well, una-una, gusto ko yung ginagawa ko. Seryoso ako sa ginagawa ko. Kahit anong genre, bigay mo sa akin, seryoso ako. Hindi ko take for granted yung mga audience ko na ina-underestimate ko yung kanilang level of understanding and also the level of entertainment ang gusto nila. So every time gagawa man ako ng indie film, commercial or mainstream, erotica, action, comedy, drama, seryoso po akong filmmaker. Wala sa aking puso na gawing mediocre yung trabaho. Because at the end of the day, I need to be proud sa sarili ko muna bago ang lahat. So yun lang naman ang nagpo-push sa akin because if seryoso ka sa craft mo, and then people will tell you, even if you have bashers, kahit nasabihin na, alam mo yun, hindi pa mawawala ng bashers kasi hindi mo naman ma-replace ng lahat. If ito yung paradigm ko, ito yung pagkakaintindi ko, ito yung representation ko, yun. Kailangan ko pangatawanan yun. If you don't believe me, that's okay. Wala naman akong judgment sa'yo. Kaso lang kung may judgment ka sa akin, well, okay lang yun. Baka hindi mo naiintindihan yung mundo ko or vice versa. Yun lang ako po. Did you have to watch other Viva Max movies para lang alam mo kung how to differentiate yours from theirs? May mga ilan-ilan akong napapanood, pero
syempre, kailangan mo rin mag-research sa mga actors, lalo na. Because lahat ng mga actors na ginagamit dito sa Viva Max, in a way, pare-pareho lang naman. So, kailangan mo rin naman silang, kailangan mo supportahan syempre din yung mga ibang mga kasamahan mo sa Viva Max. Thank you. And to Angela and Jessa, can you tell us about working with Jordan Demon sa movie? Sorry po, ano po yun? Working with Jordan Demon, kwento naman kayo. Victor and Joseph. Since dalawang character, dalawang role po yung ginampanan ko dito, I got the chance to maka-eksena si Joseph and Victor. So, dalawa sila. Si Joseph sa play po, then si Victor sa play, and then sa normal na mundo or sa present time. Okay. Si Joseph po, pangalawang beses ko na po siya naka-work in this film. Mabait and super professional. Ganun din po kay Victor. Second time ko na naka-work siya dito. And mabait po. And what I love about Joseph is yung nag-throw lines kami. Kasi ang bigat at ang challenging at ang exciting nung play namin. So, ang hahaba ng mga lines namin. Kaya masaya ako na nandun yung passion namin dalawa at nandun yung heart namin, natutunan namin mahalin yung entablado. Kaya, yun, we're on the same page. Si Victor naman. Si Victor naman, when it comes sa mga love scenes, ayan, dun very collaborative siya at napag-uusapan po namin lahat yung mga dapat gawin, and isang beses na ginawa namin, may bago namin siya gawin, we did some research kung ano gagawin at magkaroon kami ng inspiration. Yan, so okay ba sa'yo gawin to? Tinanong niya ako. So okay sa akin yun, gano'n. So ginawa namin siya. And yun, both are professional. Kaya thankful ako na nakatrabaho sila. Thanks, Jessa. Mababait naman po yung mga nakasama ko po sa mga indie film. Pero po, yung nakasama ko po dito na partner ko po is si Joseph. Talaga naman pong sobrang saya niya kasama. Then, ginagay niya po ako kung ano po yung tamang gawin, na dapat maging komportable po ako. Parang ginagawa niya po lahat para hindi ako mailang, na wala akong dapat ikabahala, na parang magaan po talaga siya katrabaho. Kahit naman po off-cam, makakabuo po talaga kami ng friendship talaga, no? Kami nila Angela. Ano masasabi mo ba yung mga intimate scenes, yung more of choreographed or more of spontaneous? Opo, planado po lahat. Kasi po, kailangan po iwasan din po yung mga dapat iwasan po na hindi makita yung ganito, na ano yung mga next move na ganito gagawin ko, dapat ganyan ka. Dapat po talaga, meron po talagang plano para po mabilis din po matapos. Po. Salamat. Congrats. Salamat. Thank you very much for your question. That was Jojo Panaligan of Rider PH. Before we move on to our next question, Direk Lau needs to go. He has a previous commitment to attend to. Direk Lau, would you like to say a few words before we go? Guys, thank you so much. Alis na ako ngayon. Kailangan ko, may look test na ako ngayon. Hindi kailangan ako doon. Sorry talaga. Pero thank you so much. Panoorin niyo please yung film namin para at least alam niyo yung sinasabi namin dito. Yun lang po. It's 2 hours yung buong pelikula. I'm sure may inganyo kayo sa paggawa sa pelikula namin. Ayun lang. Thank you so much. Thank you very much. Let's give a big hand to Direk Lau Fahar, everybody. Ingat po, Direk. Thank you very much. Alright, and now back to our Q&A. We have Roldan Castro of Abato tonight.
Eka. Yes. Sorry. Alam ko na Eka. Kay Angela at kay Jessa, since after nung gawin itong Guminakabe, anong realization niyo sa teatro? At gusto niyo bang mag-teatro? Mahirap po pala. Mahirap po pala. Yun po ang totoo. After po nung film, na-realize ko po na hindi po pala talaga madali yung ginagawa po ng mga theater actors. Na hindi pala siya basta-basta na petics lang yung ganito, yung ganyan. Kasi sa kasuotan po, dun pa lang po is mahirapan ka din. Then yung sa movements pa po, sa pagde-deliver pa ng lines, tapos hindi pa siya Tagalog na Tagalog. Then, yun po, bilib na bilib po ako sa mga theater actors talaga. Kasi saglit lang po namin yung ginawa, pero grabe po yung pagod din talaga. Sa Angela. Totoo po yung sinabi ni Jessa, hindi po madali ang umakyat sa entablado at gumawa ng play. Not just a theater actor, but including the people behind it. Yung mga director, the producer, and everyone. Hindi siya madali. And ang realization ko, it was inspiring. Ang sarap din po pala na gumawa ng play. At na-appreciate ko yung buhay ng isang theater actor. Kasi iba yung, na-experience ko siya, at iba yung buhay niya sa harap ng maraming tao sa entablado at yung buhay niya sa likod ng entablado. Kaya, ayun, it was inspiring and, yung passion nila, ang sarap lang at ang ganda kasi ako na-inspired, natutunan ko siyang mahalin kahit na hindi madali. Ayun, thank you po. Tapos, yung di ba, sa entablado yung mga love scene. Usually, Yes, ang po. ginagawa nyo yung sa kwarto lang yung mga normal na pelikula, di ba? Ito sa teatro mismo sa entablado, mas mahirap pa yun. Maraming tao. Yes, may eksena ako doon na during this love scene, may mga talagang nanonood sila. Kasi yung shot was reverse shot. So, nandito yung camera sa likod. Nandito kami love scene. Then, there are people in front of us. So, isa yun sa mga challenging din na ginawa namin. Kaya, sa mga theater actors, saludo po ako sa inyo. O Jessa, Yun po, parang first time po siguro namin, first time mo rin ba, na mag-love scene sa stage, Oo. sa entablado talaga. Kaya po parang na-experience and na-unlock na rin namin yun na may gano'n na kami, kakaibang experience, hindi po kagaya sa iba na nakikita natin. Kaya po, mas kaabang-abang siya panoorin kasi kakaiba po talaga ito eh. pero kayo, kasi yung mga theater actor, walang pakialam kahit walang plaster yan, kahit nakatiwamon yan. Kaya sa nga, kanila buti nilang pinakita sa amin ni O'Neil kung paano gawin. Ako, siya po nagtutulong sa amin. Pero kayo okay lang na walang plaster sa entablado? Okay lang na walang plaster na makita yung katawan sa kanila? I think it's more natural that way as a theater actor without the plaster. Kasi you love what you do eh. You have this passion, you have this scene. Kaya alam mo kung ano yung gusto mo. And that goes with my character. Thank you. Ikaw, Jessa. Okay naman po, pero dahil po kailangan po talagang mag-plaster. Kasi gawa nga po, hindi naman po may iwasan na may madikit. May madikit. Kaya po kailangan po talaga. And sa mga movements din po kasi, kailangan po talaga may plaster din po yung ibang scene. Pero sa sa top naman po, comfortable naman po kasi po, mga professional naman po yung mga kasama po namin. Pero Jessa, Angela, halimbawa hindi lang dito sa pelikula to
sa mga ibang shooting nyo, kung may hindi man kayo ng habang sa lab, biglang tinaplan magtanggal ang plaster, parang gano'n. Anong maging reaction? Diba? Yung halimbawa nagdala sa eksena, tapos nagtanggal sa plaster, gano'n. Makikita niyo po yung reaction ko sa film. Gano'n? Sasampahin mo gano'n? Panoorin niyo po. May reaction ako din na ginawa. Kailangan po talagang panoorin siya. Para ma-intriga po kayo, di ba? Ay, so may gano'ng eksena sa ano? Panoorin niyo. Malay na natin, di ba? Anyway, Valentine's Day bukas. Kayong tatlo, anong plano sa Valentine's Day? Tapos ang Valentine's Day ba ay para rin sa mga kabet? Ako muna. Okay po. Una sa lahat, single ako. So, ako, I plan to spend the day with myself because I love myself. Talbo. Okay. At yung kabit naman, I would like to personally see kabit as saan ba naka-attach yung puso ko sa ngayon. And my attachment right now is the arts, film, and theater. So that's where my heart is. Okay, thank you, Tiesa. Siguro po, trabaho po bukas. Then, yun po. Importante rin po kasi na i-date mo rin po yung sarili mo eh. Para po, hindi naman po kasi pwedeng lagi na lang magmahal ka lagi ng tao, ibang tao, tapos di mo mahal sarili mo. Kasi naranasan ko, last year, dinate ko po yung sarili ko talaga. Para tinuray ko lang na kaya ko bang maging masaya kahit wala akong partner. Na then nung na-try ko po, masaya naman po palang kumain mag-isa. Then maglaro ng claw machine, yung mga ganun. Basta po, kailangan mo lang i-enjoy yung sarili mo para mas pahalagaan mo yung sarili mo. Para once na pumasok ka na sa relationship, alam mo na yung worth mo. Na kaya kong mag-isa, kaya kong maging masaya, kahit wala akong partner. Bonus na lang kung may partner ako, parang gano'n po. So mag-isa ka ngayon? Siguro. Angela. I think for me, Valentine's is for everyone. So, kung paano niyo siya gustong i-celebrate with your loved ones, with your family, with your partner, or with your special someone, go. And I'm sure maraming tao po sa labas. Pero ako, I'll stay at home lang, manonood ng pelikula. And kung nasa Viva Max Plus na po yung kabit, yun po yung gagawin ko. Panonoodin ko siya. Okay. Last question, kung saan kayo nahihirapan at ano pabrikin yung scene dito sa kabit? Kayo yung tatlo. Yes. At saan kayo nahihirapan? Ako po mahirap po sabihin eh. Sa love scene po na konting galaw lang po pwede mapahamak. Kaya po kailangan po talaga ng plano, mga movements. Siguro po yun po yung sa akin, pinaka-favorite ko na medyo mahirap pero mas po siya, challenging, parang yun po para sa akin. Siguro ako, ang dami po na ang dami kong eksena doon na gustong-gusto ko. Yung eksena ko with Joseph sa play, yung eksena ko with Victor, yung eksena ko kay Jessa, yung eksena ko po kay O'Neil, yung eksena ko po kay Tita Lara Morena. Ang ganda, lahat po, gustong-gusto ko yun. Kasi for me, I know na I did my best in doing that scene. Kaya lahat po, gusto ko. Ronnie? There was one particular scene that Direk Lau did not cut. Di ba usually aakte ka lang eh. Hindi siya nag-cut. Pagkahaba-haba-haba, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. I'd like to see that as my favorite scene because first of all, it's the first time I've ever done that scene on film. So I can't disclose it right now, but it's something to watch for. Sobrang intense, no? But I just had to, from the start to finish, hindi ako nag-drop ng character and it was something, as in pawis-pawis ako pagkatapos kasi nga,
ito pala yung sinasabi na sa film acting, huwag kang titigil umarte hanggat hindi sinasabi ng direktor na cut. Ilang minuto yun? Tagal, siguro mga after everything, meron pang mga 3 minutes na, okay, saan natupupunta, but I just had to carry on with my character. But you know what? My God, it turned out so well. So I'm very thankful to Direk Lau because he really knows when to really cut us. Okay, thank you po.